ano po mga dakilang himala at kagilala sa mga bagay nangyari sa kanya po matapat na paglingkod sa ating Dikil Diyos, beloved brother Arthur Pagulayan. And praise the Lord. Una pong pinakamatas na papuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsambay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. At ang pong pinaabot ang doble pong paggalang, pagbati sa ating ginagalang mga evangelista, Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Hindi po sa alaala ng ating iginagalang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, hindi po natin malilimutan ang mga turo at mga pangaral. Praise the Lord. Sa kanila po mga beloved children, praise the Lord po. Sa children-in-law, praise the Lord po. Sa mga apo, praise the Lord po. At sa inyo po mga minamahal, sa mga nanonood po ng webcast, sa mga ating mga webcast viewers, praise the Lord po. Purihin po ang ating pinakamamahal. Sa inyo pa mga minamahal, baguhan man o datihan. Magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord po. Purihin po ang mahal na Panginoon. At pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga dakilang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay ng iyong abang lingkod. Tunay po, ang inyong pong abang lingkod ay dati po akong drug addict, mga minamahal. Nagda-drugs po ako noon panahon na 16 years old pa lang po ako. Nakakagamit na po ako ng mga pinagbabawal na gamot. Hallelujah. So, hindi pa po ako na-save sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade. Bata pa po ako, yun nga po, sa panahon na yun, ay gumagamit na po ako ng mga pinagbabawal na gamot. Nagsimula po ako noon kasi sa mga tableta, mga minamahal, wala pa po yung shabu. Noon mga tableta pa po, mga syrup, kung ano-anong gamot, mga minamahal, yun po ang aking tinitake noon ng mga panahon na yun. Nag-iinom, andun po sa Kalayawan ng Sanlibutan. Talagang yun nga, noong mga panahon na yun, hindi rin ako pumapasok ng mga simbahan. Pumapasok lang po ako dyan pag yun nga po, pagka mayroon lang po akong tatagpuin na yun nga po, na girlfriend, ganun lang po noon, noong mga panahon na yun. Pero tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord, nagbabago ng buhay, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang sa umidad po ako, nandoon pa po ako sa pagdadrugs. Hanggang sa yung marijuana, mga minamahal. Naglaro din po ako ng basketball, mga minamahal. Yun po ang aking kainitan noon, basketball, mga minamahal. Naging player po ako noon ng eskwela din dati, varsity player din po ako noon. Alam ko po noon, ako po yung magaling kasi ako po yung pinakamaliit, mga minamahal. Ang mga kasama ko malalaki, mga minamahal. 6'5" na yung 6'6" yung pinakamalaki, mga minamahal. Ako po yung gwardiya, mga minamahal. Alam ko po, mga minamahal, kung paano maggumawa ng play. Kahit may play na po yung coach namin, may play po akong sarili. Alam niyo pa, mga minamahal, andun din po yung tiwala ko sa sarili ko noon. Pero wala po palang ibang magaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, minsan, yun nga po, nagkasakit ang aking mahal na kapatid na bunso namin, mga minamahal, yung choir din ngayon, hanggang sa ngayon. Nilagnat po yan, mga minamahal. Parang nagdeliryo po yan na supa, mga minamahal, nanonood kami ng TV, ganyan sa harap. Bigla po yan nagsalita, mga minamahal. Pag hindi kayo nagpabautismo, kumpleto po kami, magkakapatid, tsaka po yung father namin, tsaka yung mother namin. Pero save na po sila ng mother ko, at tsaka ng beloved mother ko, tsaka po yung aking beloved sister. Tumayo po yan. Pag hindi kayo nagpabautismo, sabi niya, nagboses lalaki, mga minamahal. Kukunin ko siya. Yun, mga minamahal, parang natakot kami, mga minamahal. Siguro araw ng Wednesday or Sunday yun, Wednesday, mga minamahal. Sabi pa nga niya, sa kayo pupunta, sabi namin magpapabautismo. Sa lugar po ng Marikina, 1995, na bautismohan po kami, mga minamahal. Lahat po kami na bautismohan, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Sa nangyari na yon, mga minamahal, hindi po kami nagpatuloy. Hindi, pati rin po ang inyong abang lingkod noon. Hindi po ako nakapagpatuloy, mga minamahal, dahil nga po sa basketball, mga minamahal. A-attend na po kami, mga minamahal. Minsan po kasi may problema. Sasama po ako dyan. Naisama ako sa inyo. Saan ka sasama? Sabi sa akin. Sabi ko dyan, sa gawain. Sa gawain nyo. Alam niyo, mga minamahal, magkakasama na kami. Naglalakad kami. Masasalubong ako ng aking mga co-player, mga minamahal, kasi may sasakyan sila, mga minamahal. Sabi sa akin, Tour, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Jesus Miracle Crusade.
Sasama ako dito sa nanay ko tsaka sa kapatid ko. Alam niyo, tanong sa akin, may pera ba dyan? Sabi ko, wala. Pero magpe-pray kami dito kasi may problema ako, sabi ko nung una. Tapos sabi niya sa akin, dito sa Pampanga, sabi niya sa akin, may kinukuha tayo, 3 tayo. 2.5 isang ulo. Bawat isa, sabi ko 2.5. Mahalaga pa po nun ng 2.5. Ang pera nun, mahalaga talaga. Sabi ko, Nay, talagang napapa-turn talaga ako, Nay. Ipanalangin niyo na lang ako na wag ako mapilayan, sayang yung 2.5. Mga minamahal, ganun pa po ang katwiran ko, mga minamahal. Isang beses, mga minamahal, talagang sabi, pag yun nga po nung napatotoo ko ang ating beloved Mama Dear noong yung sa choir nga, mga minamahal, nung nagkapuspusan, mga minamahal. Sinabi niya sa akin na aking mahal na kapatid no kasi naramdaman ko yung banal na presensya, mga minamahal. Yung tumayo nga yung anit ko, mga minamahal, lumaki yung tenga ko, parang hindi ako sumasayad sa lupa. Sabi niya, tinatawag ka na ng mahal na Panginoon. Sabi ko nga nun, hindi siguro. Napapaganon pa ako noon, mga minamahal. Pero talaga pala, pag tatawagin ka ng mahal na Panginoon, wala kang magagawa. Minsan, mga minamahal, nagtrabaho ako sa Santa Rosa. Nahulog ako, mga minamahal. Nahulog ako, siyam na scaffolding, kung alam niyo yung scaffolding, mga minamahal. Siyam na patong. Kundi ako nagkakamali, 4 na palapag or 5 palapag, mga minamahal. Nahulog ako mula sa taas, diretso sa baba. Nadurog po yung aking wrist, durog po yan, mga minamahal. Yung eto pong aking baba nakangiwi. Ngiwi po yan, aking pangangiwi po yan. Nakita ko po yan sa salamin habang nag-CR po ako. Nakita ko, umiyak po ako. Sabi ko, Diyos ko, papantawag ko sa mahal pa. Ano nangyari sa mukha ko? Ba't nagkaganito? Alam niyo, mga minamahal, talagang balik ako sa kwarto ko. Nilagyan na po, sabi ng doktor, tong kamay ko, sabi ng aking mahal na ama, gawa nila ng paraan. Kasi sabi nila nung una, puputulin, mga minamahal, yung aking wrist. Sabi ng aking mahal na ama, gawa nyo ng paraan, buo tayong nilikha ng Diyos. O sige, sabi ng 3 doktor, mga minamahal. Sige, yung kamay niya magagawa namin ng paraan, pero yung mukha niya hindi namin alam kung paano ibabalik. Alam niyo, mga minamahal, sabi nila nung nilagyan nila to antena, mga minamahal, antena kung tawagin to sa lugar namin. Sabi, 6 to 8 months maglalaman daw tong aking risk. Pero hindi pa nila alam kung maglalaman nga, hindi pa sila sigurado. Pero yung aking mukha, hindi rin nila alam kung paano ibabalik, mga doktor yun, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, dumating ang aking mahal na kapatid. Sabi niya, Kuya, parang tuwan-tuwa, mga minamahal. Sabi niya, katatapos lang ng overnight natin noon, dumating ang aking mahal na kapatid. Kuya, pinagpala ka, sabi niya sa akin. Isa ka sa pinili ng mahal na Panginoon, sabi niya sa akin. Ano? Sabi ko sa kanya, naloloka ka na ba, Beron? Sabi ko nga po, napaganon po ako, naloloka ka na ba, Beron? Paano kung pinili? Tignan mo, durog yan, nilagyan ng antena. Yung mukha ko tabingi, sabi niya. Sabi ko, paano sinasabi mong pinili? Alam niyo, mga minamahal, sabi niya, basta kuya, kasi kung hindi ka pinili ng mahal na Panginoon, siguro 6 feet under the ground, patay ka na ngayon. Di na pag-isip-isip ko yun, mga minamahal, 2:00 na madaling araw. Nagising po ako, naramdaman ko yung sarili ko, umiiyak po ako. Sabi ko sa mahal na Panginoon, sabi ko pa noon, Diyos ko, kasi tulog po yung kapatid ko, nakaganon po yung sa kama ko, nakaganon siya. Sabi ko, Diyos ko, kung totoo yung sinasabi ng kapatid ko na to na pinili mo ko, ibalik mo lang yung kamay ko tsaka yung mukha ko. Maglilingkod ako sa'yo. Nakipag-deal po akong gano'n sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kasi may sinasaksak silang, ang sakit, mga minamahal, pag sinasaksak doon sa pinaka-dextrose ko, ang sakit, mga minamahal, hanggang sa sentido, umaabot. Noon kasi yung mga panahon na yun, nandun pa po ako, talagang nagmumura pa ako. Halos minumura ko po yung nurse na nagsasaksak. Alam niyo, mga minamahal, tinanong ko yung aking mother, sabi ko, Nay, di ba hindi kayo uminom ng gamot? Sabi sa akin ng aking mahal na ina, oo, bakit? O sige, ilabas niyo ako dito. Dito puro gamot ang sinasaksak eh. Doon sa bahay, hindi na lang ako inom ng gamot. Doon na lang, kasi sabi ni Biron, pinili daw ako ng Diyos eh. Ng mahal na Panginoon eh. O sige, di inilabas ako, mga minamahal, 3 araw. Nilabas ako, mga minamahal. Ayaw pa ako palabasin. Di pumirma pa po kami ng waiver para palabasin po ako. Alam niyo, mga minamahal, sa madalit sabi, ando na po yung eagerness ko mag-ayuno. Kahit hindi ko alam yung pag-ayuno, sabi ko, Be, magpapasting ako, pupunta ako ng Pampanga. Sabi niya sa akin, hindi ka pwede pumunta ng Pampanga, tignan mo yung mukha mo, tabingi oh. Tsaka yung may antena ka, commute ka. Dito ka na lang sa bahay, sabi niya sa akin, magpupuri tayo.
akong maglilihan sa'yo, sa samot panalangin ng mahal na pastor, sabi niya, gagaling ka in Jesus' name. Alam niyo, mga minamahal, sabi niya, mag 2 meals ka na lang. Sabi ko, anong 2 meals? Sabi niya sa akin, hindi ka kakain ng umagahan, tsaka pananghalian. Patay tayo dyan. Sabi ko, paano? Baka mamatay ako niyan. Sabi niya sa akin, hindi ka mamamatay. Buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Alam niyo, mga minamahal, kasi sa kaahabagan ng mahal na Panginoon, glory to God lang po, sa mahal na Panginoon po kapurihan. Nagigising po yan, 2:00 na madaling araw, nagpupuri po yan. Hanggang 6 o'clock. Sinabay niya po ako, mga minamahal. Isinabay po ako sa pagpupuri. Pagtapos po namin, nililias po ako, demonyo ng pagkadurog ng aking risk. Demonyo ng pagkatabingin ng muka, mga minamahal. Yung 6 to 8 months na taning ng mga doktor, na hindi pa sila sigurado kung magkakalaman. Sa loob ng 2 buwan, October 1999 po ako nahulog, na disgrasya ako, mga minamahal. October, November, December, bumalik kami doon sa ospital ng Santa Rosa. In-x-ray po ulit ako, mga minamahal, hindi makapaniwala yung 3 doktor. Sabi nila, imposible. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ganun eh. Sabi nila, gano'n na. Sabi ng aking mahal na ama, ano ba yung problema? May problema ba sa kamay ng anak ko? Sabi ng 3 doktor, yun nga po, tay. Wala pa ng problema. Ano bang meron? May laman na. Nilamanan po ng mahal na Panginoon. May laman na daw po yung aking wrist, mga minamahal. Yung mukha ko, nagulat sila, unti-unti, binalik yan ng mahal na Panginoon. Sa loob ng 2 buwan, mga minamahal, binalik ng mahal na Panginoon. Ayan na po yan, mga minamahal. Sa harap nyo, buo yan, mga minamahal. Nakapagtrabaho ako sa barko, mga minamahal. Binigyan ako ng mahal na Panginoon ng pagpapala, mga minamahal. Umpisa pa lang, mga minamahal, pag-apply ko pa lang, sinabihan ako ng aking kaibigan, sabi niya, magpunta ka ng Negros Navigation. Sabi ko, saan yun? Sa barko yun. Sabi ko, ba't mo pa pupuntahin doon? Basta pumunta ka doon, mag-apply ka. Sabi ko, mag-apply, hindi naman ako seaman. Sabi niya, basta mag-apply ka. Di sa madalit sabi, nag-apply ako. Sinabi ko pa yung pangalan niya, hindi naman po pala siya kilala rin sa Negros Navigation. Pagdating, sabi niya, Sir, mag-apply ka ba? Sabi sa akin. Yes, ma'am, sabi ko. Meron ka na ba Seaman's Book? Sabi sa akin. Ay, naku, wala po akong Seaman's Book. Pinapunta lang po ako nung barkada ko, ganitong pangalan. Hindi naman namin kilala yun, sabi sa akin. O sige, ganito, kailangan ka mag-training. Sabi sa akin, kailangan ng basic training, ganyan, para makaano ka sa barko, makapanik ka, kailangan ng Seaman's Book. O sige po, di sa madalit sabi, training. Umpisa pa lang, mga minamahal, apply pa lang, nag-apply pa lang ako, nag-fill up ako ng application form. Yung pala, 4,500 yung babayaran, mga minamahal, ang pera ko 3,500 lang. Binigay kong ganun sa kahera, sabi ng kahera sa akin. Oo, sir, sandali, sabi sa akin. Kulang tong pera mo. Sabi niya, 4,500 yung babayaran mo, hindi 3,500. Akala ko kasi 3,500 eh. Hindi ba pwedeng, bukas ko na lang ibigay yung 1,000? Sabi niya sa akin, hindi pwede. Alam niyo, mga minamahal, mayroong isang tao, matangkad, nasa likod ko, nakapila din. Ganyang katangkad, di ko alam, kung siguro mga 6'5", gano'n ang mga height, mga minamahal. Tapos maputi, na payat, mga minamahal, sabi niya sa akin, gusto mo bro? Sabi niya, anong problema? Sabi niya, nagpirma ka agad na application, di nagtatanong. Kulang pala yung pera niya. Ma'am, magkano yung kulang? 1,000, babalik niya daw bukas, sabi nung kahera. Tapos sabi nung lalaki sa akin, gusto mo bro, abunuhan ko. Napatingala akong ganyan sa kanya. Abunuhan mo hindi mo nga ako kilala. Di ba sabi mo, babalik mo naman bukas? Alam niyo mga minamahal, sa madalit sabi na abunuhan. Pag abono, nabayaran, pasok na po ako. Pagpasok ko sa eskwela kinabukasan, doon sa training center, pagpasok ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hinanap ko yung lalaki. Sa buo, kasi fifth floor yun, mga minamahal, inikot ko yung buong nung admiral, kasi sa admiral po kumuha ng training. Inikot ko yun, hindi ko na po nakita yung lalaki. Hanggang sa natapos po ako, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sinabi ko po yun sa kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, Beron, sabi ko, hindi ko na nakita yung lalaki. Sabi niya, siguro anghel yun. Kalooban talagang makapasok ka dyan. Amen. Alam niyo mga minamahal, sa madalit sabi, di training. Hanggang sa madalit sabi, mga minamahal, umabot kami sa paglangoy, mga minamahal. Yun na yung last, mga minamahal. Kasi yung exam, mga minamahal, 50 items. Ile-lecture ngayong umaga, alauna, exam na, mga minamahal, 50 items. Alam niyo, ginagawa ko sa totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang panalangin ng ating beloved pastor. Totoong
ang panalangin ng ating beloved assistant pastor, ng ating mga beloved children, totoo. Mga minamahal, nililians ko yan, mga minamahal, ang aking test paper. Alam niyo mga minamahal, bawat exam namin, araw-araw kumukuha ko ng 47 points, mga minamahal. Hindi ako bumabagsak, mga minamahal. Praise Pinapasa the ako ng Lord. mahal na Glory to Panginoon. God. Glory Pag to nilians ko yan, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko alam to, hindi ako seaman. Wala akong alam sa pagbabarko. Mga mahal na Panginoon, sa samot dalangin ng aming mahal na pastor, ng aming beloved assistant pastor, Lina Selmeda, alam niyo mga minamahal, talagang pagliyas ko sa mga beloved children, mga minamahal, pagliyas ko, pag-exam, sagot lang ako ng sagot, mga minamahal. Pagdating, sasabihin kung sino yung highest, kung sino yung nakapasa, laging nakakapasa ang inyong abalingkod, mga minamahal. Glory to God. Glory to God, talagang napakabuti na mahal pa ng God. Yun nga po, paglangoy, nanalangin ako sa CR kasi nakita ko po yung swimming pool, ang layo. Sabi ko, patay, ang layo ng swimming pool. Hindi ako marunong lumangoy. Alam niyo mga minamahal, nanalangin ako sa CR, naka-jogging pants po ako, naka-t-shirt. Sabi ko, mahal na Panginoon, basta ikampay mo lang yung kamay ko, tsaka yung paa ko, makarating lang ako, mga minamahal, doon sa lalanguyin. Alam niyo mga minamahal, iba pala yung gusto natin, yung layunin natin, tsaka yung layunin ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, glory to God, pagdating doon, lumabas ako sa CR, tapos ba ako manalangin, umiyak ako sa mahal na Panginoon. Sabi sa akin ng isang instructor, saan ka pupunta? Sabi ko, doon po sa bench. Ano gagawin mo ron? Di ba po lalangoy? Ba't nakaganyan ka? Nakita po kasi ako naka-jogging pants saka naka-t-shirt. Sabi ko sa kanya, taga Jesus Miracle Crusade ako, International Ministry. Ngayon, hindi po kami pwedeng nakaubad, saka naka-short. Kailangan po ganito. Sige. Punta na po ako doon. Di sa madalit sabi, upo na ako doon sa bench. Ang dami po namin, iba't ibang eskwela kami. Di sa madalit sabi, lumapit yung isang instructor, hindi po yung kumausap sa akin, ibang instructor lumapit, tinitignan po kaming ganyan. Tapos sabi sa amin, ang swerte nyo naman, sabi sa amin. Sabi ko, ano kayo sinasabi nitong swerte? Hindi pwedeng languyan yung swimming pool, sabi sa amin. Kasi nilagyan ng gamot. Sabi ko, patay, sabi ko, baka daling kami nito sa dagat. Lalo pa ako napurnada, sabi ko, hindi nga ako marunong lumangoy. Alam niyo, sabi niya, kaya ako kayo sinasabi ang swerte kasi hindi pwede lang yan nga yung swimming pool, may gamot. Pasado na kayo lahat, sabi sa amin. Amen. Alam niyo talagang napatayo ako. Napasigaw ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Tapos ganunan yung mga kasama ko, ano daw? Sabi ko, yung mga hindi marunong lumangoy, magpasalamat kayo sa mahal na Panginoon. Dahil ipinasa tayo ng mahal na Panginoong Yesus. Tapos sabi sa akin ng instructor, tiningala po ako, hindi ka marunong lumangoy. Hindi po sir Ang swerte mo naman, sabi sa akin. Di po ako swerte, pinagpala po ako, sir. Amen. Alam niyo mga minamahal, pag sa madalit sabi, di pinaayos ko na po lahat, nakapasa na ako lahat, pinaayos ko na lahat, pina-authenticate lahat na. Di punta na po ako ng Negros Navigation pagdating doon. Ma'am, eto na. Eto na po yung Simas book. Sa madalit sabi, kinabukasan Sabado, sabi sa akin ng babae. Sige sir, ganito. Bukas Sabado, magdala ka na ng gamit, panik ka na ng St. Joseph, sabi sa akin. Di sa madalit sabi, yun ang sinabi, kinabukasan, dala akong gamit, panik ako ng barko. Pag-akit sa barko, mga minamahal, ayun na yung problema. Pagdating, sabi sa akin, nakaganong kami, ticket inspection, nakapila kaming ganyan, mga minamahal. Pinagtatanong kami kung saan kami graduate, mga minamahal, yung mga kasama ko, puro HRM graduate, mga engineering, kung ano-anong graduate, mga minamahal. Pagdating sa akin, tinawag ako ng kapitan. Oy, Tagalog ka, no? Ginanon ako. Yes, sir, Tagalog ako. Ikaw, saan ka gumraduate? Sabi sa akin. Sabi ko, Manila High School. Saan yun? Sabi ko sa Intramuros. Ano, Intramuros? Sabi sa akin. Di ba puro mga dyan, andyan ang Mapua. Sabi niya, Mapua kung ano nung eskwela yung sinabi. Nando doon, Lyceum, Letran, nando doon po lahat kasi. Wala naman akong alam. Kasi po, sir, sabi ko, high school graduate lang po ako. Ano? Sabi sa akin, paano ko nakapanik dito? Sabi ng kapitan sa akin. Tapos Tagalog ka pa, puro mga Ilonggo itong mga nandito, sabi sa akin. Sabi ko, pinanik po ako ng mahal na Panginoon. Wala na po kasi ako masabi. Kaya sabi ko, pinanik po ako ng mahal na Panginoon dito. Ano? Sabi sa akin, tinawag. Mga minamahal, bumabiyahe kami, Papalawan. Sabi niya, pag hindi ko nagustuhan, magtrabaho ka. Sabi niya sa akin, tatawag muna ako sa Manila. Pag hindi ko nagustuhan yung trabaho mo, bababa ka ng Palawan. Tinawag ako sa Manila. Sa Manila, sabi niya, may nakapanik dito. High school graduate lang. Tapos Tagalog pa. Paano ito nakapanik dito? Tapos mga minamahal, habang bumabiyahe kami,
Nagtanungan na naman sila, tinanong na naman, nag-exam ba kayo sa baba? Sabi siya, yes sir, ganunan yung mga kasama ko. Pagdating sa akin, ikaw Tagalog, nag-exam ka ba sa baba? Hindi po sir. Ba't hindi ka nag-exam? Eh, sabi po, pumanik na po ako dito eh. Pero may dala po ako, sabi ko, certificate na po yung binigay sa akin. Right. Pinakita ko po sa kapitan, certificate na to, hindi nag-exam ka, hindi nga po eh. Basta pinanik ako eh. Sabi, pumanik na daw po ako dito, daling ko yung gamit ko. Glory to God. Paano nangyari yun? Ganun siya. Alam niyo mga minamahal, talaga nagtataka siya. Sa madalit sabi, bumabiyahe kami. Pabalik na, habang bumabiyahe kami, nanalangin ako, mahal na Panginoon. Wala akong pamasahe pabalik. Ipuhin mo yung puso ng kapitan tsaka ng chiefmate. Siguro pag pa Manila, pwede na akong umuwi kung ano. Alam niyo mga minamahal, pabalik kami pa Manila, sa madalit sabi, pa-40 na kami. Nag-impake na ako mga minamahal, bilis-bilis ako nag-impake. Pero nagnalangin ako sa mahal na Panginoon, sa dalangin ng mahal na pastor. Ihipuin yung puso ng aming kapitan. Alam niyo mga minamahal, sabay ako sa madalit sabi, naka-40 na kami Manila, sabay na, bababa na po ako. Nakita ko ng chiefmate tsaka ng kapitan, sabi, oy, Tagalog, saan ka pupunta? Sabi ko, sir, dito na ako bababa. Kaysa doon sa Palawan, wala po akong pamasahe. Dito, konti na lang. Sabi ko, at least makakauwi ako. Alam niyo mga minamahal, sabi sa akin ng kapitan, sino nagpapababa sa'yo? Sabi ko, sir, wala. O wala pala eh. Bumalik ka doon sa trabaho mo. Pinabalik ako mga minamahal. Alam niyo, talagang, sabi ko, habang bumabalik ako sa kwarto ko mga minamahal, talaga umiyak ako sa mahal na Panginoon. Nakasama ko 3. 4 kami sa kwarto, mga minamahal. Pagdating doon sa kwarto, sabi ko, taga Jesus Miracle Crusade ako, nagpe-pray ako pagka kasi gabi, tsaka sa umaga. O sige, umpisa okay pa sa kanila. Nung magto 2 weeks na ako halos, nagsasama sila ng siyempre, yung mga seaman, ganun po yung kanilang motto, every port report, every place replace. Yun po yung motto ng aking mga kasama. May nga po, marami silang chicks, maraming babae noon. Tapos yun nga po, sa madalit sabi, iisang linggo na gano'n may pinapasok silang babae sa kwarto namin. Sinaway ko po. Kasi parang may nangusap sa akin, anak, banal na itong kwarto nyo, hindi pwedeng pasukan ng babae. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, Brad, baka pwede sa labas nyo na lang kausapin yung babae. Hindi pwede dito kasi dito na ako nagpe-pray. Alam niyo, sinumbong ako sa kapitan. Nakaganyan kami, tick inspection. Kapitan, si Tagalog maingay, sabi nila. Anong klaseng ingay, sabi ng kapitan? Kasi sumagot po, kasi Kap, nagpe-pray po ako. Tapos sumagot po hindi pa po ako tapos magsalita, sumagot yung telephone operator. Kap, kasi kinuha sa akin yan yung crew list. Yung buong crew list, sabi ng kapitan, ang dami nun ah. Opo, ipinagpe-pray daw isa-isa. Lahat tayo dito, opo, magmula daw po sa iyo, kapitan, hanggang kay chiefmate, hanggang doon kay engineer, lahat. Pati itong 3 to, pinagpe-pray niya kasama. Yes sir, kasama yan sa crew list eh. Ginagawa mo yung Tagalog, sabi sa akin. Sabi ko, yes sir, sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sabi niya, ganun ba? Tinawag yung hotel manager, Arlie, alika, lumapit ka. Pinalapit po yung hotel manager. Sir, anong gagawin? Pabababain ba natin? Hindi, ganito. Bigyan mo siya ng sarili niyang kwarto. Ihiwalay mo siya sa 3 to na naiingayan. Alam niyo, nagreklamo pa yung 3, mga minamahal, sabi ng 3. Sir, ilang taon na kami dito sa Negros Navigation, halos nasakayan na namin lahat ng barko. Bakit? Yan, 2 linggo pa lang bibigyan mo ng sariling kwarto. Tinanong sila, kaya nyo bang gawin yung ginagawa ni Tagalog? Hindi po sila makasagot, mga minamahal. Hindi nyo kaya, sige, pabayaan siya. Kahit anong gawin niya doon, mag-ingay siya doon, magtumbalelong siya roon, bahala siya roon. Basta may sarili na siyang kwarto. Alam niyo, napakabuti ng mahal. Glory to God. Doon ko po naranasan yung ng mahal na Panginoon talaga, pag-ibig ng mahal na Panginoon. Talaga grabe po mga minamahal. Yun nga po, mayroon pa akong nasharean, kala ko isa lang mga minamahal. Ganyan, magkaharap lang kami. 2:00 na po pala ng madaling araw, nagrurubing yung kapitan, tsaka yung chiefmate. Tinawag ako, oy Tagalog, alika nga, tumayo ka. Tayo po ako. Sir, bakit po? Anong bakit? 2:00 na ng madaling araw, sabi sa akin. Sir, nag-share lang po ako ng Word of God. Share ka ng Word of God, 2:00 na madaling araw, tignan mo nga, walang madaanan. Pag-ikot ko nung aking mata, mga minamahal. Nakita ko nakapaikot yung mga pasahero, mga minamahal. Nakikinig, mga minamahal, kasi nagpapatotoo ako, mga minamahal. Pinapatotoo ko yung mga kabutihan ng mahal na Panginoon, ng mga pinagaling ng ating pinakamamahal. Nakikinig sila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi niya sa akin, 5:00 na madaling araw, sa kayo?
sa bridge kayo, sama mo yung hotel manager, alam niyo mga minamahal, siyempre bilang tao, kinabahan na naman ako. Iyak na naman po ako sa mahal na Panginoon. Mahal na pastor, gumagano na pa nga po ako. Mahal na pastor, tulungan niyo po ako. Baka pababain na naman po ako. Tapos eto na po, pinaging na po kami. Paging, Arthur Pagulayan, ganyan. Aka Tagalog, ganyan. AKA Tagalog, to the bridge, sabi. Tinanong ako nung aking hotel manager, nung aming hotel. Tagalog, bakit? Ano po nga problema mo? Sabi ko, wala, hindi ko alam. Eto na, pagdating po namin sa bridge, sabi nung sa hotel manager, "Oy, Arlie, ikaw yung tao mo hindi mo binabantayan. Hindi ka nagro-roobing, no?" "Sir, kasi nag-roobing kami, kaso hindi ko po siya nakita." 2:00 ng madaling araw. Nag-roobing kami ni Chiefmate, nakita namin. Halos wala nang madaanan. Nag-share daw ng Word of God. "Sir, gagawin po ng report." "Hindi, ganito na lang. Pabababain ba, sir?" "Hindi. Anuin mo," sabi niya. "Pakinggan mo ako," sabi ng kapitan. Meron kaming pinagmimitingan, yung mga opisyal daw, pinagmimitingan ng opisyal, yung abaka. "Sir, anong gagawin doon?" "Ibigay mo kay Tagalog." Sabi mo, ato'y Tagalog, yung mga nasisharean mong mga pasahero, doon mo dadalhin para hindi kayo nakaharang sa daanan, mga minamahal. Binigyan kami ng sarili, mga minamahal, ng mga pasahero. Napakabuti ng mahal na Panginoon talaga. Talaga, nandun pa yung hotel manager namin, kung saan kami kasi pumuporte, mga minamahal. Kasi minsan, kung saan ako abutin, mga minamahal, kasi hindi po ako nakakababa ng Manila. Kung saan ako abutin, doon po ako nagbibigay ng ikapuko, mga minamahal, ikaputandog ko. Sasabihin sa akin nung hotel manager sa akin, "Oy, Tagalog, meron ka ba dito? May ikaputandog ka ba dito?" Ganun po. "Magbibigay dito ba? May church ka dito?" "Yes, sir." "Ang dami mo naman church." Sabi sa akin, meron po kami dyan. Alam niyo mga minamahal talaga, "O sige, mauna ka na. Mauna ka nang sumabay ka sa pasahero." Sabi ko, "Sir, sandali. Kasi po 20 yung aking kwarto. Kasi po naging steward po ako, mga minamahal. Magmula sa housekeeping, mga minamahal, kasi naging housekeeping po muna ako. CR po yung aking nililinis. Inangat po ako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ginawa akong steward, mga minamahal. 20 po yung kwarto na hawak ko, mga minamahal, na nililinis ko. Sabi ko, "Sir, sandali. Linisin ko muna yung kwarto ko, tapos punta po ako dun sa gawain." Sabi niya, "Hindi. Mauna ka na doon. Basta ipag-pray mo lang kami. Ako nang bahala sa kwarto mo." Glory to God. Alam niyo, mga minamahal, glory to God, pagdating doon, mga minamahal, sa madalit sabi, natapos yung gawain, balik ako sa barko. Pagbalik ko sa barko, sabi sa akin, "Oh, Tagalog, ayos na, kamusta? Ayos na? Napag-pray mo na ba kami?" "Yes, sir." "Saan ka pupunta?" Sabi ko, "Yung kwarto ko, sir, lilinisin ko lang." "Huwag ka na mag-alala, magpahinga ka na. Malinis na yung kwarto mo, pinalinis ko na." Praise the Lord. Hallelujah. Grabe ang ating pinakamamahal. Sabi niya, bigyan mo na lang ng tip kasi ikaw yung pinakamalaking tip dito. Bigyan mo na lang ng tip yung naglinis sa kwarto mo. Napakabuti ng mahal na Panginoon talaga, mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Yung huling-huli, mga minamahal, yun nga po, mga minamahal, may bagyo. Sabi ng kapitan, ginising kami lahat. Sabi sa amin, kailangan 3:00 na madaling araw, doon kayo sa station nyo, ha. Kasi may sasalubungin, may bagyo. Papunta po kami kundi po ako nagkakamali, kundi Iloilo, Bacolod, mga minamahal. Bumabaybay po kami, sabi niya, sasalubungin natin yung bagyo para hindi tayo malate. Kasi pag umiwas daw po kami, mahuhuli kami, malilate po kami dun sa aming pagdating. Alam niyo mga minamahal, sabi niya tinanong ko, "Sir, saan station ako?" "Ikaw Tagalog, wala kang gagawin, doon ka lang sa kwarto mo. Mag-pray ka doon, manalangin ka doon. Na huwag tayo iligtas tayo ng mahal na Panginoon," sabi niya ng kapitan. "Manalangin ka doon ka lang." Sabi niya, alam niyo mga minamahal, di sa madalit sabi. Nagbabaybay na kami, mga minamahal, binabangga na kami ng malalaking alon, mga minamahal. Habang nakaluhod nga po ako, mga minamahal, talagang natutumba ako, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kumatok yung 4 na kasama ko. Ganun po pala talaga pag talagang ang mahal na Panginoon lalapit talaga. Nagkatok sila, 4 sila katok. Tagalog, buksan mo to." Binuksan ko po habang nagpe-pray po ko, nung tumayo po ko, binuksan ko yung pintuan ko. Sabi ko, "Anong ginagawa nyo dito? Paano yung station nyo?" "Baala na si kapitan doon," sabi niya. "Dito lang kami. Kasi dito ligtas kami. Sige lang, kumanta ka lang. Parang ligtas kami dito sa kwarto mo." Alam niyo, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa madalit sabi, mga minamahal, nakarating kami doon sa porte.
kundi Bacolod, Iloilo, nakarating kami doon, ligtas, mga minamahal. Right. Hallelujah. Tinawag ako ng kapitan, sabi ng aking kasama, Tagalog, tawag ka ni kapitan. Naandun po sa bridge, kumakaway na ganun. Kasi po, nasa gamplang po kami, nagbababa po kami ng pasahero. Tapos sabi niya, tinawag ako, lumapit po ako, sir. Sabi niya, nakarating tayong ligtas. Praise the Lord, sabi sa akin. Amen. Glory Ligtas to God. tayo, niligtas tayo ng Diyos mo. Yes. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon talagang, ando na, yun nga po, pagkatapos ko nakapagbarko, nakapag-abroad po ako, mga minamahal, nakarating ako sa Qatar, mga minamahal. Ginamit ang inyong abang lingkod sa Qatar. Dahil sa kahabagan po din ng mahal na Panginoon, nagpayuniring, isa din po sa nagpayuniring. Kasama po ng mga nandun, mga minamahal. Pinagpala din po ako doon, hanggang sa nakarating po ako sa Riyadh, mga minamahal. Doon din po pinagpala po inyong abang lingkod. Talagang nandun po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Hanggang doon, mga minamahal, andun sa yung panalangin ng ating ginagalang beloved Honorable Pastor, nandun doon, mga minamahal. Hindi tayo pinababayaan. Oh, glory to Mga God. minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Abot na abot tayo ng panalangin ng ating ginagalang malibangilista. Alam niyo, mga minamahal, nandun na talagang merong may sakit, mga minamahal Indiano. Nasabi niya sa akin, pinipilit niya ipatong ko yung kamay ko sa ulo niya. Antara ka pa dahin, ina. Sabi ko niya, bakit? Ana raw mustas pa, pumunta raw po siya ng ospital. Nakita niya daw sa x-ray, mga minamahal. May stone daw siya dito sa tiyan, sabi niya. Stone, ina, sabi niya. Sabi niya, antara kaphen, sabi niya, anta pray. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, mapi, sabi ko sa niya, ana, fasting first, then pray. 5:00 pa lang madaling araw, kumakatok na mga minamahal sa kwarto namin. When the brother, sabi sa akin, nasan daw si brother. Nagpe-pray pa po ako, tinawag ako ng kasama ko sa kwarto, Brad, nahanap ka ni Ahmad. Sabi ko, bakit? Ewan ko, pagdating doon, sabi niya, pinipilit niya, sabi mga minamahal, sabi ko, 7:00. Pagdating namin sa pabrika, mga minamahal, sa madalit sabi, nalay hands, mga minamahal, na ipatong ko po ang aking kamay. Sa samot panalangin na ating ginagalang, may mahal na Evangelista, Honorable Pastor Vista Ada Almeida, na ipatong ko, mga minamahal. Pagdating, mga minamahal, 9:00 daw kasi pupunta siya ng ospital. 9:00, ana romustas pa, sabi niya. Pagdating, mga minamahal, sa madalit sabi, nakapunta siya ng ospital. Pagpunta niya ng ospital, dumating, mga minamahal, tapos na kami magtrabaho, nasa kitchen na po ako, nagluluto ako. Dumating po siya, may dalang tinapay, tsaka soft drinks, tsaka yung malaking cheese whiz. Sabi niya, ana jibada, sabi niya. Inta, sabi niya, binibigay niya daw sa akin. Sabi ko, muskila, sabi ko, anong problema? Sabi ko sa kanya, malum, ada doktor kalam, ada stone nanay na, bara. Natanggal daw, mga minamahal, yung stone. Nagtataka daw yung doktor, mga minamahal, bakit daw nawala? Mga minamahal, sabi niya, merong Pilipino na palaging nagpe-pray, sabi niya, pinatong yung kamay ko dito. Baden, ada kalam, Pastor Almeida, kasi po sabi ko sa samot panalangin ng ating mala Pastor Willis Ada Almeida. Yun nga, cast out, Jesus name, ganun daw. Mga minamahal, kaya nawala yung bato niya dito, mga minamahal. Napakabuti na mahal na Panginoon. Hanggang sa aking amo, mga minamahal, namimingwit daw po siya. Sabi niya, bago siya daw ana mapiro mustas pa, sabi niya. Bago ako pupunta ng ospital, ilagay ko daw muna yung kamay ko dahil nasabi daw nung Hamad na nalehans po siya. Noon nga po, sa samot panalangin din ng ating mahal na pastor. Alam niyo, mga minamahal, nagpe-pray pa lang kami, pagkapataas ko ng kamay, mga minamahal, kasi namamaga po talaga yung kamay, yung ganito niya, yung balikat niya, namumula, namamaga. Alam niyo, mga minamahal, talagang naitaas niyang ganun, mga minamahal, hindi pa po ako tapos manalangin. Tinatapik niya na ako, Pilipini, sabi niya sa akin. Shoop, sabi niya, tignan mo, sabi niya. Ada kala, sabi niya, nawala na, naitaas ko na. Napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Marami pa po, mga minamahal, na pagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, ngunit kunin po ang ating oras. Napakasarap, pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ng papurit pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.